Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng eksperto, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So sa latest na ililabas nga po ng ESPN ang kanilang top 25 pound-for-pound best fighters ng 21st century o sa nakalipas na 25 years, ay makikita natin na nilagay nila sa numero 1 pwesto ang undefeated former 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr. Habang ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao naman ay nasa ikalawang pwesto lamang. At dahil dyan ay muli na namang uminit ang walang katapusang diskusyon at debate ng mga fight fans kung sino ba talaga ang karapat-dapat na number 1 fighter ng kanilang henerasyon. Habang si Floyd Mayweather Jr. naman ay labis ang tuwa sa nilabas na listahan ng ESPN at mismong pinost niya pa ito sa kanyang official Instagram account at nagpasalamat sa ESPN sa paglagay sa kanya bilang number 1 best fighter. Subalit tila hindi na nga po nakapagpigil pa ang isa sa pinakamagaling na boxing expert and analyst na si Max Kellerman. Dahil sa isa sa mga latest episode nito sa The Ring Magazine kasama si Ryan Garcia, ay ipinaglaban nito na ang ating pambansang kamao umano ang dapat na number 1 best fighter kung pound for pound ang pinag-uusapan. Hindi naman daw sa binabastos niya si Mayweather dahil alam niya naman umano na kasama ito sa top 10 pound for pound fighters of all time. Pero kailangan daw natin tandaan na ang ibig sabihin ng pound for pound ay yung tibay at galing ng boksingero habang umaakyat ng dibisyon. Nagsimula umanong magkampiyon si Mayweather sa 130 pound super featherweight division hanggang sa 154 pound junior middleweight division. Habang si Pacquiao naman daw ay huwag natin kakalimutan na nagsimula ito sa 112 pound flyweight division hanggang sa 154 pound junior middleweight division. Di hamak umano na mas mahirap ang ginawa ni Pacquiao kaysa kay Mayweather. At kung iisipin umano ay 10 division champion pa sana si Pacquiao kung hindi lang daw ito lumaktaw ng super flyweight at bantamweight division. Kailangan daw ni Mayweather na umabot kahit man lang sa 168 pound super middleweight division kung gusto nitong makapantay sa mga nagawa ni Pacquiao bilang pound for pound. Dagdag pa ni Kellerman na si Pacquiao daw ay walang inatrasan at iniwasan ng mga boksingero. Lahat daw ng itinatapat dito ng kanyang promoter ay nilalabanan nito ng walang pakundangan. Habang si Mayweather naman umano ay masyadong kalkulado lahat ng galaw sa boxing, kung saan lalaban lang ito kapag maliwanag na nasa kanya talaga ang lahat ng advantage. Lagi umano itong may kasamang panggugulang. Yan umano ang mga dahilan kung bakit para sa kanya ay si Pacquiao ang number 1 best pound for pound fighter ng 21st century at hindi si Mayweather. Bagay naman na sinang-ayunan ni Ryan Garcia. Sa kabilang banda naman mga idol ay ang potensyal na bakbakan nga po sa pagitan ng current WBO and The Ring Magazine Junior Welterweight Champion Teofimo Lopez at ng current undefeated WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson ay inaasahan na gaganapin sa unang bahagi ng susunod na taon sa New York City sa ilalim ni Turki Al-Sheikh. Aakyat po ng dibisyon si Stevenson upang subukang kunin ang mga titulong pinangahawakan ni Lopez at maging isang ganap na 4 division champion. Kaya napakagandang pasabog po ng laban na ito para sa panimula ng taong 2026. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.